What's up guys? So nasa kalsada naman tayo kasi inutusan tayong mag grocery. So habang nasa daan ako, magchika tayo guys, magmarites ba? Or i-share ko na lang din sa inyo ulit yung mga, alam nyo na, mga nangyayari dito sa mundo. Hindi ko naman alam lahat ng nangyayari sa mundo, but my experience. Okay, kasi hindi natin yung tawag dito, hindi naman natin alam lahat. Ang alam lang natin yung mga na-experience natin based sa totoong buhay na nangyayari sa bawat isa, saka yung mga naririnig na balita. So yun lang. So pag-usapan natin yung yung culture nila dito sa Middle East. Pag-usapan natin yung mga napapansin o na-observe ko sa mga culture dito nila. So, unahin natin yung culture ng pananamit. Okay? So, alam nyo naman kung ano yung mga sinusuot nila palagi. So, kumbaga sa atin yung culture natin na matatawag tayong Pilipino is yung pagsusuot ng barong Tagalog kung tawagin. Okay? Or di ko alam yung yung sa babae. Tingnan nyo, Pinoy ako pero di ko alam. Alimot lang siguro ko. Tapos, yung dito guys, yung abaya. At saka yung tob. Kalimut ako sa tob kasi yung yan, yung sa Saudi, but dito nakalimut ako. So, yun na yun, yung habang puti nila na suot. Ano yun, nakalimutan. May amnesia na ata ako. Tumatanda na talaga. So, Dobi. Ayun, Dobi. Dobi yung tawag nila dito. Yun ang naririnig ko. So, ang abaya, yun ang sinusuot nila sa tuwing lumalabas sila dito. So, as a Muslim, you don't go outside na some parts of your body can be seen. But, as I observe now, few are wearing abaya that is open. Or sometimes nakikita niyo yung buong mukha. Yung iba, may different kind of Muslim kasi na the way they dress. There is a Muslim na covered lahat talaga, pati ang nakalabas lang is yung mata. Okay? And mayroon mga Muslim ngayon na ang tawag dito, yung mukha nila is nakikita talaga. And their hands. Okay? Kasi yung dito sa amo ko, taga Yemen sila na kumbaga nag-migrate lang dito. Yung matanda lagi kong is mata lang talaga nakalabas. Okay, mata lang talaga. Naka-nikab, naka-hijab, and everything is covered, even the hands. So, yung culture na yun, preventing
from other people seeing their body na alam mo yun, makaisip ng hindi maganda, or the feeling of lust LUST, okay, on their part when they see a woman kasi, even hindi sila pwedeng magtinginan sa mata, okay, except sa mga magkakapatid sa bahay, or even sa magkakapatid, bibihira talaga yung nagkikipag-halubilo yung anak nila sa babae at lalaki. So laging hiwalay. And hindi sila yung pagka may tao sa bahay, they will stay there to gather. Dito magga-gathered sila kung anong okasyon ng babae, yung para sa mga babae lang yun, walang lalaki. Yung okasyon ng para sa mga lalaki, para sa mga lalaki lang din. So they have a separate room for boys and girls. Okay? Kasi wala kang makikita yung naghahalo. Alam mo yung magkahalo ng sa isang room, no? Bawal yun na isang culture nila dito. And when they accidentally bump into each other or cross each other, the guy will nude down, okay, para hindi sila makita or hindi nila makita yung babae. Magninid talaga sila, hindi sila as in talagang, alam mo yung titingin ka, lilingon, no? So yung respect dito nila sa mga busina, kagad nakita mo na nagsisignal ako ng yung respect nila sa mga babae is nandun talaga. Makikita even sa mga family. And aside from that, malapit na ako sa palengke na ay sa bibilhan ko ng mga gulay, di pa ako tapos magkwento sa inyo. And aside from that, yung sa mga lalaki naman, diretso yung suot nila. And they are not wearing I think boxer na sinasabi. Tinatawag natin, but some of Muslims now are wearing. So, yung mga nakikita nyo dyan na mga sa Facebook na gumaganyan-ganyan yung ari yung nila is sometimes totoo, but if you will just walk normally, if they just walk normally, hindi naman talaga makikita. So that's the one reason bakit nagsusuot sila ng ganun, para hindi mabakat yung mga private part nila. And nandito na ako, guys. So wala tayong magagawa. Kwentuhan tayo habang dito tayo sa So yun ang mga isang bagay na observe ko dito sa culture nila. Sobrang init. Grabe. So yun, guys. Marami pang mga mga magaganda. But siyempre, there's no perfect na masabi mo na kultura ng bawat bansa. So, ouch. Wala pala kung so kailangan ko ng cart, okay. Sobrang heavy mo. God. So, nandito po tayo, guys. Grocery tayo. So, may kabayan dito na. Kamusta? Ay! Kita tayo. Lapit ka lang dito, no? Oo, gana ako sa kaya. Lapit
Kaya pala eh, mamimili din ako. Ay ko parang kilala ko yun. Nautusan, magmamadali ako kasi magsusundo ako ng Kalifa. Sige, sige. Wala. Mabuti ka ah. Meron pasok yung amo ko eh. So, isang kabayan na kilala ko dito. So, ayun guys, i-continue ko mamaya yung aking yung aking kwento. Pagpawi na kasi nga, pagmamadali ako, may susundin pa ako eh. So, wait lang kayo guys. So yun guys, I'm back. Hindi na ako nakapag-martes dun sa Pinoy na nakita natin sa bilihan ng mga pupunta sa kulay kanina kasi nga nagmamadali na ako. Meron lang akong 30 minutes. So, alanganin sila pagka once na magputos. Kailangan saka lang sila magputos pagka alanganin yung oras. Kaya yun, nagmadali ako. Ngayon, yung pakwan tsaka ibang watermelon tsaka orange hindi ako bumili doon kasi mahal at hindi maganda yung klase. So pumunta ako dito sa 4-star na malapit sa amin na mas okay yung klase tsaka mas mura. Okay, so dito guys kailangan mabilisan yung galawan. Alam mo na kasi pagka medyo na tenga ka na ng oras ay magsusundo pa ako pag marid ka, tatanong agad sila ganito ganyan. So kung ano na iniisip nila. Ngayon ayan yung mga pinamili ko. Hindi pa ako umuwi kasi nga didiretso na ako ng school para magsundo. Lalagay ko na kayo dito para kita niyo yung daan. So ayan, namatay. So ngayon guys, lalabas kasi yung estudyante ko ng alas 1:45. So umalis ako ng 4-star Banias, medyo malayo, mga 15 minutes away sa isang department store. Nagmadali ako, kumuha agad ako ng mga ilan pang kailangan, yung orange, yung watermelon, saka yung yogurt. Yun yung hindi ko nabili kanina doon sa Baninas. Ngayon, tumawag na sa akin yung papa ng mga bata. Kinuha niya yung Nissan. So, nasasakyan na pinagsusundo ko. Kasi nga, yung tatlong pamilya yung pinagmamaneho ko dito. So, dumagdag pa yung matanda na galaan. Ngayon, iba-ibang sasakyan yung kailangan kong gamitin kasi ibang pamilya yon. Gagamitin ko yung isa, Nissan, yung isa, Lexus, yung isa, Camry. So, alam nyo na, minsan nakakapagod. But, wala tayong magagawa eh. Nangangamuhan tayo dito eh. So, late na ako. Siguro, makakarating ako dun ng mga alas 2 na. Alas 2 na. Mga 1:55 sa school. So, even yung mga bata na yon, pag late ako, nung last week, as in, alam niyo na, sinigawan kasi ako bakit daw ako late or something. So, sumigaw din ako. Medyo, na-trigger yung temper ko ba. Sinabihan ko na, kung gusto niya lang hindi na-late, kumuha kayo ng sarili niyong taga-maneho. Kasi mag-isa lang ako. Hindi lang kayo yung pinagmamaneho ko. Ayun, siguro sila, tumahimik. So, back to culture tayo guys. Yung culture nila dito, kanya-kanya tayong culture sa pamumuhay. So, sometimes doon tayo nagkakaiba-iba. Diba? Iba yung culture ng Christian, iba yung culture ng Jews, iba yung culture ng Muslims, iba yung culture ng Buddhism. So,
So, depende kung anong kinalakihan natin sa buhay. Pero, one thing is for sure, pare-pareho tayong tao. May puso, may utak, may katawan. Diba? Nagkakaiba lang tayo sa culture at saka sa paniniwala. So, yun na. Mayroon advantage at disadvantage ang bawat bansa. So, nung unang panahon, pati yung aircon ko kasi baka mamaya hindi na ako naririnig. Okay? So, mukha yatang hindi nyo ako narinig kanina kasi sobrang lakas ng AC. Hulog yung So, ayun nga, ulitin ko na lang guys, baka rin nyo narinig. Nagmadali na ako, late na akong magsusundo ng mga bata. Tinawagan ako ng papa nila. So, ayoko yung ayoko yung nalilita ko, ayoko yung mayroon masabi sa akin yung mga tao. Kasi, yun advantage nila sa'yo na, kumbaga, mapuna sa trabaho mo na hindi ka okay, ganyan. So, as long na okay lang maghintay ako, hindi lang ako malate sa kanila or hindi lang ako magkamali sa inuutos nila, which is sa mga ganong bagay talagang nag-iingat ako. So balik tayo sa culture guys. So sa culture meron talaga tayong pagkakaiba bawat bansa, especially sa mga paniniwala. Doon tayo mga nagkakaiba. Pero alam ko, isa lang ang pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo may katawang tao. Pare-pareho tayo may puso, may kaluluwa, may utak. Lahat sa pagiging tao meron tayo. So, kung ano lang yung paniniwala, doon lang tayo nagkakaiba-iba. I read some verse sa Genesis ba siya or Jeremiah, I don't know kung sang version sa Bible na ang isang paraan na ginawa ng Diyos para walang makapunta sa langit. Ito nabasa ko to if I'm not mistaken lang, mayroon nakarating talaga sa langit. Nabasa ko yun kasi meron ako nung I think Old Testament yun. Mayroong nakarating sa langit. Okay? So, ang ginawa ng Creator, iniba niya yung lingwahe. Okay? Kumbaga, binago niya yung lingwahe. So, meron ng pagkakaiba doon kasi kung iba yung lingwahe dito, halimbawa na lang, ibang lingwahe ng bansa ng Muslim, iba yung lingwahe ng bansa ng Pinas. So, hindi sila magkakaisa sa isang plano. Diba? Kasi nung time din So, halimbawa, nung time may napunta, paano pumunta doon. At, nung inendo niya, hindi siya maintindihan. Kasi nga, alam mo na, hindi alam nung kinakwentuhan niya kung ano sinasabi niya. So, hindi siya pinuan. Ito guys, base lang to na sa nabasa ko. Nagbasa kasi ako ng Bible nung mga panahon na alam niyo na. Paminsan-minsan, talagang, may time ako na nagbabasa ng Bible. And, ngayon, nabalikan ko naman uli kasi nga na-install ko before, ngayon kailangan ko lang na-install. At some point merong lesson yun. Okay? So, doon tayo nagkakaiba-iba guys sa paniniwala. Diba? And sa kultura nila,
yung paniniwala talaga nila is may contradiction sa, alam niya, may sa mga Christians, but they know Jesus. Okay, kilala nila si Jesus kasi na-mention din sa Quran. But there's a kumbaga conversation I saw sa TikTok dati na kung sinusunod mo ang isang isang propeta, or sabi nila kung may iniidolo ka, halimbawa pinipraise mo yung isang tao, ipipraise mo ba or susundin mo yung tao na laging sumusuod or laging sumusugod sa gera, and then maraming asawa, and then may 9-year-old na pinakaslan, di ba? So mayroon yon sa nila. So ang tanong doon is sa panahon ngayon, hindi magandang hindi magandang imahe, di ba? So hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa bawat bahay, sa loob ng bahay. Really don't know. But I've searched some sa nila na hindi ka nice, but never mind. I don't want it to disclose sa mga ganong bagay at opinion. Baka mamaya mabash ako. So yan lang guys, yung opinion ko. Okay, sa na-observe ko dito sa, alam niyo na, ibang bansa. But I believe we all son and daughters by whom we don't know who's the creator. We just believe that there is a God that we are worshiping or we are idolizing. It's not idolizing, worshiping. Yan lang. So malapit na ako sa school guys. Andito na ako. Exactly 1:52. Sabi ko na mga 1:55 nasa school ako. Which is tawag dito. Malapit lang naman sa bahay to, mga 10 to 15 minutes away. Pero syempre hindi mo alam kung naman to, akala ko naman to liliko nag-signal. Hindi mo alam yung mangyayari sa daan, kung may traffic ba or something. So I'm always dyan na pagka lumalabas ako, advance. Ngayon pagkatapos ko dito, kailangan ko na naman yung isa ihatid sa mall, sa Yas Mall. Yun naman 25 minutes away sa sa bahay. Magsusundo pa ako ng Musafa. I think pagka sundo ko ng Musafa, didiretso ko ng mall. So sundo tayo guys. Sa dalawa, sa mabata. Init. Mabuti bukas pa dito. So ito pa yung isang pagka once na wala. So sige guys, wala na yung aking yung exposure daw sobrang kayawan, wala kayo. So anong nangyari, saan na yung mga tago ko kayo kasi baka mamaya bawal. So, tinatago ko kayo guys kasi may mga establishment bawal na kumuha ng video. So, I'll see you again sa susunod na kwentuhan natin. Okay? Kasi kailangan ko na magmadali. Kasi baka mamaya alam niyo na, masika tayo na naman.
So, have a good day. God bless everyone. Salama? Salama, Patami. Salama. Hindi na ako narinig. Salama. Yan, Natan. Yan lang sila. So, I'll see you again next video guys sa ating chika. Sa aking martes sa inyo. So, have a good day. God bless.